Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano-ano nga ba yung mga adjustment na gagawin mo kapag mag-a-apply ka nakatulong sa Hong Kong? So unang-una, dito sa Hong Kong hindi uso or diyan sa Hong Kong is hindi uso yung umaga naliligo yung mga katulong or yung mga tao. So most of the time naliligo sila sa gabi. Yung amo ko ayaw na ayaw niya na naliligo yung katulong niya ng umaga kasi kaya nga terminate niya yung isa niyang katulong kasi nga maaga yun naliligo and gabi. So kahit sanay tayo sa Pinas na maaga yung ligo natin kasi gano'n naman tayo bago dapat magsimula yung araw, nakaligo na tayo, iwas pasma, ganyan-ganyan para healthy, ganyan. Pero dito sa Hong Kong pero diyan sa Hong Kong iba, gabi yung ligo ng mga tao diyan. Para sa kanila kailangan malinis ka bago ka sumampa sa higaan mo. So, pangalawa is kapag sa Pinas, sanay tayo na 5 beses tayo kumain or 4 na beses tayong kumain sa isang araw. Almusal, and then tanghalian, merienda, hapunan. Dito sa Hong Kong, 2 beses ka lang kumain. Yung umagahan mo is tinapay na tig 5 piso sa atin sa Pinas. Swerte ka na pag binigyan ka ng kape. Yung isang katulong nga ng kapatid ng amo ko, wala siyang almusal sa umaga, kaya wala din nagtatagal ng katulong doon. Tapos ngayon kumuha siya ng katulong na taga Negros, ay taga Iloilo. So kumuha siya doon kasi sabi niya, para maiba naman. Alam nyo guys, nilibot na nila lahat ng mga lugar kung saan makakakuha ng katulong. Ang hirap nilang hanapan kasi lahat ng mga katulong nila lumalaya sa kanila. Sino ba namang magtitiis? Bakit hindi nila kailangan? Alam nyo na nga sa inyo yung problema kaya hindi tumatagal yung katulong. Bakit hindi nyo baguhin yung ugali nyo? Abnormal, di ba? So, dati yung amo ko proud na proud. Tipid ako kasi yung katulong ko, hindi pa umaalis hanggang ngayon, nagtipid siya. Tapos biglang nilayasan ko, asan yung tipid mo ngayon? So, ayun, ang adjustment mo pa is umagahan nga, almusal mo is tinapay na 5 piso, tanghalian mo noodles. Masaya ka na kapag may indomie ka, tas may itlog. Pero karamihan is wala. Ako, diskarte ko para makakain ako ng tanghalian. Ng kanin is kapag nagluto ako ng pagkain ng bata sa umaga na lunch box niya para pang school, nagluto ako ng kanin, dinadamihan ko, tas nilalagay ko din sa baunan yung kanin na sobra kasi kakainin ko yan sa tanghali para ulam na lang yung problema ko. Kaya ko nang gawa ng paraan yung ulam basta yung kanin is ma-sure ko kasi hindi ako makaluto basta-basta ng kanin kasi 45 minutes yun bago maluto. Malaman ng amo ko na nagluto ako, parang nangialam ka dyan? Parang ganun siya dati ba? Kaya hindi ako makaluto. So, kaya umanap ako ng paraan para magkaroon ako ng sarili ko. Iniwan ko dun yung mga baunan ko na kung saan nilalagay ko yung ulam tsaka yung kanin ko. Sana lang makuha yun ng bagong katulong. Sana nga hindi niya tinapon. Alam nyo guys, yung mga damit ko doon, 'di ba nagtapon ako ng damit nung gabi ng time na yun, dalawang sako bag, dalawang garbage bag yung tinapon ko. So lahat ng mga damit ko na mga labahan, hindi ko na nilabhan simula Martes ata, hindi na ako naglaba o Lunes. Yung nilalabhan ko na lang yung panty ko tapos yung underwear. May tinapon din ako parang 4 ata na underwear. So panty, yun lang yung nilaban ko kasi dinala ko lahat. So, tinapon ko yung mga damit ko, pajama, tapos t-shirt. Tapos yung isa kong t-shirt, gustong hingi ng alaga ko. Kasi ayaw niyang itapon ko. Sabi ko, tapos gusto ng amo ko hingin, yung parang ibigay sa alaga ko. Pinilit ko talaga, hindi ko binigay. Sabi ko, huwag mong kunin. Hayaan mo dyan, itapon yan. Kasi damit ko yan eh, parang ganun. Damit ko yan. Kaya wala silang nagawa, tumaas yung boses ko. Hindi, kasi sabi ng alaga, huwag mong itapon yan dyan, akin na yan. Sabi niya, iwan mo yan dyan. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi pwede, akin to, damit ko to. Desisyon ko kung itatapon ko hindi, gusto ko itapon. Ginanon ko talaga. Hanggang sa huli, damit ko yan, pakialaman mo. Tapos parang nagulat yung amo kong babae sa reaction ko, pero wala siyang nagawa. Sabi ng amo kong babae, bakit? Anong meron sa damit na yan? Bakit gusto mong iwanan? Sabi niya kasi yung pagkakasulat daw, magkadugtong yung cursive. So sabi ko, yung mama mo kayang bumili niya ng kahit ilang damit na may dugtong-dugtong na letter kung gusto mo. Sinabi ko talagang ganun. Tapos nung sabi niya, ang dami mo palang damit na itatapon. Tapos nakita niya na itatapon ko yung pajama ko. Gamit ko na yung pajama ko na yun pero sobrang kapal niya. Panglaban talaga sa winter. Tapos nakita niya yung jacket na dalawa. Isang pink at isang green. Sabi niya, pwede bang iwanan mo na lang yan? Kasi nga
magagamit pa yan ng darating na katulong sa susunod, sabi niya. Kasi nga, sabi niya bago pa yan eh. So naiwan doon 2 pajama, tapos 2 jacket. Yung pajama ko na sobrang favorite ko kapag sobrang lamig guys, kasi as in wala kang maramdaman na lamig doon. And then yung isang pajama ko na yung tig 70 lang ata sa Pinas yun. Yung alam niyo yung mga may style-style ng mga Doraemon, Hello Kitty, ganyan. So bumili ako nun ng 2 pagpunta ko ng Hong Kong kasi panlaban din yun sa lamig habang nagtatrabaho. So, pero nabully ako doon sa school kasi suot ko yun. And then sabi ng isang katulong na maarte, kasi siya guys, ano siya, yung pagka umaalis siya, ang sexy niya ba, naka fake eyelashes pa siya, as in naka makeup siya, as in may fake nails pa siya, tapos as in nakaporma siya, tapos ako naka-pajama, tapos yung damit ko XL. Sabi niya sa akin, ano be, okay lang sa'yo magsuot ka ng pajama, lalabas ka? Sabi ko, oo, okay lang sa akin. As long as komportable ako, hindi ako nalalamigan kasi winter nung time na yun. Okay sa akin. Pero nung sinabi niya yun, hindi na uli ako nagsuot ng pajama kapag pumupunta ako sa school or sa scholar ng mga English nung time na yun, little scholar na English. Kasi nga napuna niya ako na nagpajama ako. Pero guys, effective yun. Ang ganda nun. Hindi ko lang alam kung naano niyo yung sinasabi ko. Yung malambot siya na pang winter, cotton. Parang pajama nga. In-order natin na tig 70 ata yun dati, hindi ko lang alam ngayon kung magkano. Meron akong 2 nun. So, gamit ko yun nung winter talaga. Kasi, kahit pa paano, panlaban din siya sa lamig. Tsaka kahit lumalabas ako, basta hindi lang ako pupunta doon sa lugar kung saan may Pinay na bumati sa akin. Yun yung ginagamit ko sa paglabas. So, malaking bagay yun. Kung gusto nyong, kung nagtatrabaho kayo at gusto nyong punta ng Hong Kong, at least may idea kayo, bilhin nyo yun. Malaking tulong yun pang sa winter. So next is, pinaiwan niya yun sa akin. Sabi niya, wag ko na daw dalhin. So ano pa nga ba yung adjustment na kailangan nyo? Ang adjustment na kailangan nyo is makisama. Kasi dito, hindi pwede nakasimangot ka always. Kailangan dito nakangiti ka kahit yung pasensya mo, hindi pwede yung maiksi dito sa Hong Kong. Kailangan sobrang haba na hindi mo na ma-explain kung hanggang saan na yung pasensya mo umabot. So, ganun yung kailangan nyo guys. Kasi kung hindi, baka makapatay kayo dito ng bata. Makukulit yung mga bata sa Hong Kong. And also, masasama ugali. Mahilig din sila sumigaw kasi nga, hindi sanay, alam niyo yun, mga Chekwa, mahilig yan sumigaw eh. Kahit dito sa sa mga pinupuntahan namin, ayaw ng mga ibang sa kanila kasi napaka-arte and also napakasigaw, napakadugyot din. Ayan, kaya doon nga sa South Korea, ayaw nga, may mga ibang store na binaban sila kasi nga maano sila, di ba? So, next is, adjustment ang gagawin mo yung tulog. Hindi pwede dito yung tulog mo na nahayahay yung tulog mo. Dito sa Hong Kong, or sa Hong Kong, yung tulog mo, masaya ka na may 5 oras ka na tulog or 6 hours. Malaking bagay na yun, magpasalamat ka na kapag may 7 hours ka. Makukuha mo yung tulog na yun kapag day off mo. Minsan nga yung ibang day off is hindi pa nakukuha yung ganyan. Kasi nga, kailangan nilang umalis ng bahay ng maaga kasi nga, pag tumagal sila doon, mauutusan sila ng mga amo nila. May mga amo na abusado kapag alam nila yung katulong nila nasa bahay pa, kapag off is inuutusan nila. So, swerte ko na lang kahit papano yung amo ko is basta nagawa ko na yung ibang gawain ko sa umaga, kapag day off ko, okay na ako niyan. Pwede na ako pumasok sa kwarto. Yun yung maganda dun sa akin kasi nakakatago ako sa kwarto kung gusto ko. Pahinga ako dun, matulog ako kapag day off ko. Kaya pinaka-favorite ko talaga na part ng bahay yung kwarto ko kasi yun yung mga time na umiiyak ako, ganyan, nag-aano ako, nag-iinarte ako, ganyan. So, nandun lahat, doon din naririnig ng amo ko lahat ng mga hinanaing ko na sinasabi ko sa boyfriend ko. So, ayun, yung adjustment nyo pa na gagawin nyo sa pagkain, syempre, and also sa pananamit, hindi pwedeng sexy ka na dito, or leggings, ganyan, kasi may ibang amo na ayaw nila ng sobrang ganda ng katulong nila, kasi nasasapawan sila and hindi naman sila dito, pero may iba na silosa talaga. Next is siguro sa hygiene, dito is kailangan toothbrush always, umaga tsaka gabi. So ayaw nila ng mabaho yung hininga, ayaw nila ng may kuto, ayaw din nila ng mabaho yung kilikili, ayaw nila ng mga ganyan. Kasi konti lang sa mga Chinese or sa mga taga Hong Kong yung may amoy yung kilikili. Halos karamihan is medyo malinis sila sa ganyan. Hindi ko lang alam, siguro kasi hindi sila pinapawisan kaya hindi sila nagkakaroon ng masangsang na amoy or
amoy putok. So, ayun yung iwasan nyo kasi minsan ayaw nila ng ganyan. And also, yung nails nyo, kailangan malinis yan always, nakakat, kasi nga yun din yung mga issue nila. So, ang adjustment mo na lang is kung paano sila pakikisamahan. Ang goal mo is kung paano tumagal. So, ang pinaka-priority mo talaga is makapundar, makaipon. Kasi yun yung magiging sandata mo para kahit sa huli, alilain ka nila or masama man yung gawin nila sa'yo, at least kaya mo nang bumitaw, kaya mo nang umalis dyan kasi nakaipon ka na. Alam nyo guys, yung kapatid ko, nakakatuwa, may utang siya sa akin. Pero I'm so thankful kasi nga nakita ko may improvement yung buhay niya. Yung bahay na pinagawa niya, ginawa niya yun ng tindahan yung mama ko. Bali, may bagong tindahan kami ngayon na puro hollow blocks. Ayan, tas parlins yung bubong. Ang laki din ng tindahan na pinagawa niya. Tapos, ang kadugtong nun, or yung dingding niya, tsaka yung dingding ng bahay niya is isa lang. So, ginawa niya nga ng tindahan yung mama ko. Tapos ito, bahay niya sa likod, or dugtong ng bahay niya. So, nung nakaraang uwi ko, wala pa yung bubong, wala pang parlins, tas puno pa siya sa utang nung time na yun. Kasi nga, ano pa, natambay siya doon nga sa Pinas ng ilang buwan kasi gusto niya na nga sanang magpahinga, gusto niya mag Hong Kong, pero tinawag na naman siya ng Middle East kasi doon wala siyang gagastusin ticket, bilhan siya ng amo niya para makabalik lang. So, kahit papano, ano ba, makapundar siya kaagad. Ang dami niyang utang nung time na yun ha. Simula November, puno siya ng utang. November, December, January, as in, grabe siya sa utang kasi namatay din yung papa namin, tapos nagpadala din siya ng 20,000. So, as in, tapos nagulat ako ngayon, nakita ko, may bubong na yung bahay niya. Thanks God, kahit papano, di ba? Kahit sabi ko nga sa kanya, okay lang, yung utang, basta aluhin mo lang yung asikasuhin mo lang. So, natutuwa ako kasi kahit papano, may nakita na siyang ano sa, yan, may pundar na siya, may kanya na siya talaga. Kasi nakakatuwa lang na may nagawa siya and may magagawin pa siya. At least, malaki pa yung chance na marami pa siyang magagawa kasi nandun pa siya ngayon sa Middle East. Kaya, alam nyo guys, malaking tulong din yung makapag-abroad ka kasi makapundar ka eh. Alam nyo, dito sa Vietnam, kahit mahirap sila, pero yung bahay nila ang gaganda. Kung parlins sa atin, hindi sila nagpa-parlins dito. Yung isang type ng parlins, yung makakapal yung mga yero, ganyan. Tsaka second floor yung mga bahay nila dito kasi sigurado sila na kapag may baha, secure yung mga gamit nila, may tatakbuhan silang taas. So, tapos may mga ano din sila, may mga boat, nakatali yung mga ano nila, yung mga maliliit na boat, na kung anytime in case of emergency, pwede nilang sakyan yan para lumutang sila. Nandiyan, as in, may mga tubig sila, may mga stock din sila na mais. Kasi nakapunta kami sa mga bahay-bahay sa Vietnam. Ano talaga sila, as in, alam, preparado sila. Tapos yung mga bahay nila, second floor, mga tambakan nila, as in. Kaya sabi ko, wala kang makikitang bahay na maliit, na barong-barong. Wala kang makitang bahay na made by plywood. Wala, as in, sobrang ganda ng bahay nila. Kahit sabihin mong maliit, pero alam mong ano, matibay. So, sabi ko, tayo, 'di ba? Kapag OFW ka, may chance ka na baguhin yung bahay mo. May chance ka na pagandahin yung buhay mo kasi kapag ang bahay natapos mo, tapos na din yung mga iba. Unti-unti mo nang ma-achieve kung ano yung gusto mong goal kasi nga yung bahay lang talaga yung kailangan ma-priority. Pero hindi naman sa ano kasi hindi siya liability yung bahay sa totoo lang. Pero lifetime naman basta gawin mo lang ng maayos or tama, hindi siya maging liability basta hindi yung sobrang bongga na bahay na parang alam mo yun, pang anuhan talaga. Ano lang, yung sakto lang kayong makatira, matibay, ganyan. So, ayun lang guys. Sana kayo din ma-adjust nyo yung ugali nyo, tas yung mga tulog nyo, ayusin nyo na din, tas yung kain nyo, siguraduhin nyo na pagdating nyo dito pagdating nyo sa Hong Kong, handa kayo. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.